Hello, hello mga langga! Hello mga langga kong Gemini na nandyan kung saan man kayong lupalop ng mundong ibabaw. Welcome back ulit sa ating channel. Once again, ito po ang inyong lingkod, si Tarusaj JP or Fortune Whisperer, si Che. Okay mga mahal kong Gemini, kamusta kayo lahat? And thank you all so much pala sa mga subscribers ko na nanatiling nandyan pa rin kahit na medyo late na tayong nag-upload ng ating reading. So, dahil po sa sobrang hectic po ng schedule ng inyong lingkod. So, yan guys. Ngayon, kahit na late na tayo, so magre-read tayo ng inyong kapalaran, ng inyong mga paparating, no? So, ang reading natin, ang gagawin natin ay good for 15 days, no? So, ngayon ay ano na ba? Ngayon, anong petsa na? 7, no? 7. So, 15 days. So, hanggang 15 yung reading natin. Gawin natin hanggang 15. Or kung hindi man, pwede rin itong mangyari sa buwan na ito or sa mga masusunod na mga araw. Pero ang reading natin gagawin kong 15 days. Okay? So, maaaring, guys, paalala lang na ang reading natin ay hindi po ito personal reading, no? So, ito po ay pangkalahatan. So, maaaring ang iba sa inyo makaka-resonate, ang iba naman ay hindi. Okay, guys? So, sa mga hindi ko pa po pala subscribers, iniimbita ko po kayo lahat na please to subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Okay. Mag-start po tayo, mga mahal kong Gemini. Kamusta kayo? Okay. Okay, guys. Hi, mga langga. Okay, guys, gagamit po ako ng bagong card natin. Itong Kuiper Tarot Telling Deck. So, titingnan natin dito kung ano yung mga nararanasan nyo or mga nasa sa loob ninyo, no? Kukuha tayo dito ng isang card mamaya. Tingnan lang natin yung aura nyo dito sa card na to. Okay, mag-uumpisa tayo, mga mahal kong Gemini, mga langga. Okay, let's start. Paalala pala guys ng itong reading natin, hindi po ito'y prediction, no? Kundi ito po ay isang gabay lamang na maaring pwede nating i-apply, no? Na maging tawag dito, ma-apply natin sa buhay natin, no? Kumbaga kung ano yung tama at kung ano yung dapat nating gawin sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay, kukuha po tayo ng 6 cards. Ayan. So, sana nasa mabuti kayong kalagayan, mga mahal kong Gemini. Napaka-hectic po ng schedule ko. Lalo na may kasama akong may ano ngayon, may tawag dito, may coronavirus ba yan? Kaya medyo ngayon kulang kami sa tao, tapos yung mga matatanda kailangan pa talagang dalhin muna sa hospital para i-check up kung nahawaan ba sila. Ayan. So, we will pick for 6 cards. Okay. Kuha lang tayo ng stand guys para makita nyo ha. Kasi ang ating table ay napakaliit. Hindi ko pa kasi naayos yung aircon ko sa sa room kasi sobrang mahal, kaya kunting tiis-tiis lang. Ang mahal kasi ng aircon dito sa Japan guys magastos, kaya yan. Okay. 3 of Cups. Wow, 3 of Cups. May celebration na mangyayari. Page of Pentacles. Page of Pentacles. Wow, magandang Page of Pentacles guys ha. Ayan, Page of Pentacles. Financial opportunity yung Page of... Oh, wow! Wheel of Nagulat na naman ako guys. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, wow! Gemini, may Wheel of Fortune kayong lumabas. Sorry, napataas yung boses ko. Puti pa kayo, may Wheel of Fortune. Ace of Wands, Ace of Wands, okay, new beginning, inspiration, no? And symbolizes initial spark or ignition. Wow, sa mga idea. The Star. Wow, puro pagbabago, Ang paniniwala, positibong pananaw sa buhay, and Death.
Okay? Death. So, kuha tayo guys ng inyong aura. Kukuha ko guys ng aura ninyo, mga mahal kong Gemini. No? Kasi nakikita ko dito sa inyo, ang iba sa inyo ay talagang nasa bilangguan. No? Nakabilanggo sa nakaraan, sa guilt, ano ba? Sa mga nagawa yung pagkakamali sa buhay na until now ay hindi nyo matanggap-tanggap, no, yung mga bunga na mga nagawa nyo, no, sa buhay ninyo. Kaya na-feel ko na parang iba sa inyo ay nakaranas din pa rin ng depression, guilt. Okay? Ayan, imprisonment. Guys, so ang aura ninyo medyo mabigat. Ang iba sa inyo guys ay nakakaramdam ako ng mabigat na aura ng inyong pagkatao. Yung mga nararamdaman ninyo. Pero sa nakikita ko naman guys sa barahan ninyo, mga mahal kong, mga langga kong Gemini, may mga pagbabago sa buhay ninyo, no? Pagbabago. May mga lack, lalo na sa financial matters, no? Sa spiritual, sa emotional ninyo. Kasi itong Three of Cups, no, ay generally nagsisignifies ito ng celebration, no? Friendship or community, no? Nag-i-indicate ng joyful gatherings. No? So, dito sa inyong mga cards, mga mahal kong Gemini, mga langga kong Gemini, may magaganap na kaaya-aya or kagandahan sa buhay ninyo. Kung hindi man sa mga susunod na araw sa buwan na ito, maaaring mangyari, no? Kasi ito ay positive card, no? Ang Three of Cups. And often associated with joyous occasions, no? And festivities. So, sa naman, tabo dito sa achievement and recognition, nag-indicate ito ng celebrating a personal or shared achievement, no? Sa inyong mga trabaho, sa mga inyong mga ninanais na marating sa buhay, no? Sa inyong mga workplace, sa inyong ngayong kinakaharap na kung ano man yung gusto nyong makuha, no? May mga mararating kayo, guys. Mga langga, Gemini. Ang ganda ng cards ninyo, sa totoo lang. Ang ganda. So, and sa love naman, when it comes sa love, nagsisignifies ito ng joyful relationship. No? Kung mayroon kayong strong bonds and celebration of love, no? Nagsasuggest din ito ng a love triangle, minsan, pero especially if other cards support this meaning. So, nakikita ko naman, guys, dito na wala namang tawag dito? Love triangle na nangyayari siguro, iba sa inyo, or hindi ko rin masasabi, pero to guys, positive card to ng joyful relationship, no? Tapos sa career, no, may positibo ang Three of Cups. Kasi ito guys, in general, ang Three of Cups ay celebration, no? Kumbaga ay joyful gatherings, itong Three of Cups. Ang ganda. No, dito ko lang guys na na-feel na some of you guys talaga ay madilim yung aura ng inyong pagkatao. So, kung malapit ako sa inyo, pwede ko kayong itawas. Ayan, and we have the, itong death, no? So, ang death, guys, hindi ito ibig sabihin ng physical death, no? Or kamatayan. So, ang sinasabi ng death, ito ay kamatayan ng mga nakaraan. Kumbaga yung past, no? Past ay mawawala. Makaka-recover kayo sa kung anong nararanasan ninyo, nararanasan yung hirap, pagsubok, no, or depression. So, dito yan, related yan dito. So, ang death ay nagsisignify siya ng kumbaga transformation and change, no? Major shift. So, tawag dito, nag-i-encourage siya ng you have to let go of what no longer serves you, kumbaga. Kailangan nyo nang i-let go, guys, no? Kung ano yung mga bagay-bagay dyan sa buhay nyo na nararanasan nyo or nararamdaman nyo na hindi nakakatulong sa inyo,
no? Or yung naging cause ng inyong depression, anxiety, you have to let go, guys, no? Kasi pag hindi nyo yan, guys, binitawan, no, kayo rin talaga mahihirapan. Kasi, guys, lumabas sa inyong card na talagang hirap na hirap kayong tumanggap, no? Hirap na hirap kayong tumanggap ng mga bagay-bagay na kumbaga ay hindi nyo mabitaw-bitawan, no? Maaring siguro sa guilt, no? Sa mga guilt na nagawa ninyo. Kaya hindi nyo maiwas-iwasan, hindi nyo mag-give up. So, sabi ng card, you have to let go, guys, no? Kasi ang death, guys, no, nagsasaad dito ng challenging, no? The death card encourages embracing it as a natural part of life, no? In a chance for renewal. So, kailangan talaga, guys, no, i-give up nyo kung ano yung mga nararanasan nyo, hindi nyo dapat maranasan. Kasi at the end of the day, guys, kung hindi tayo marunong tumanggap sa mga pagkakamali natin, kasi guys, una-una, kailangan nating patawarin yung sarili natin. Kasi pag hindi natin unang-unang patawarin yung sarili natin sa mga nagawa natin, talagang walang mangyayari. So, kailangan before we move on, try natin patawarin yung sarili natin. Try natin mag-look forward, no, na kung ano man yung mga nagawa natin nung the past, ay magiging lesson learned natin, no? Maging lesson sa atin na maiwasan muli yung mga pangyayaring hindi dapat mangyari para maiwasan natin yung yung pighati, impression or bad tawag ito yung anxiety, depression. Kasi guys, ito ayan, ikaw yan, guys, oh. So, ayan, daga. Ayan, nasa bilangguan ka. Ramdam mo talaga, guys, ang bigat na nasasalod mo. Parang hindi ka makawala sa kung ano mang nararamdaman mo. Pero yung sabi ni Death nga, no, you have to let go, no? Kasi transformation and change ang death of ang death card. So tawag dito, ang may ending, may transformation, new beginning. Basta marunong ka lang mag-let go of the old to make way for the new, kumbaga. Kalimutan mo yung nakaraan, guys, no? Kasi pag lagi mo yung isipin, talagang yung hindi mo talaga hindi mo talaga ma-let go yan. So pray ka, maging matatag, kayanin mo kung ano may mga pagsubok sa buhay mo, kasi walang tutulong sa iyo, guys, kundi ikaw lang, ikaw at ikaw lang. Walang ibang makakatulong sa iyo, no? So yan, maging malakas, maging matakapang at tanggapin ang kung anong mga nagawa mo dati, no, para kumbaga ipatawarin mo yung sarili mo. Kasi at the end of the day, ikaw at ikaw lang makakatulong sa sarili mo. Okay? Kasi ang the stars, guy, ito 17th card of the major arcana, ang the star. Ito din ay nagsisimbolo ng pag-asa, pagbabago, paniniwala at posibong pananaw sa buhay. So nagre-represent siya ng time of healing. Time of healing, guys, no? And optimism pagkatapos ng mga paghihirap mo sa buhay, no? And the star card is a beacon of hope. Ayan, kasi dito ka, guys, oh. Bilanggo ka ng isang nakaraan, no? Bilanggo ka ng isang trahedya, or bilanggo ka ng isang bagay na hindi mo matanggap-tanggap, no? Or maring iba sa inyo, guys, ay nakaranas ng hindi maganda, no? Nakaranas na parang, hindi ko man masabi, iba sa inyo nakaranas talaga ng physical abuse, or hindi ko lang masabi, guys, pero nakikita ko talaga na iba yung aura ng iba sa inyong mga mahal kong Gemini. Pero ito, guys, yung the star and the death, no, pagbabago, no, new beginning, beacon of hope. Nagsasuggest ito, guys, ng that the brighter times are ahead and that you should remain optimistic. Even sa mga challenging situation sa buhay mo, kailangan maging positibo ka lang, no? Kung sino ka man, no, you have to let go. Let go of the past na hindi nakakatulong sa iyo for sa mga oras na ito, no? Nakikita ko talaga, guys, na mabigat ang iba sa inyo dito. Kaya, guys, ayan, let go, trust the process, no? Maging matatag ka. Kasi ang card nito, guys, ay nagsasabi sa inyo na ito ay may pag-asa kayo. May pag-asa kayo sa buhay. Kaya kailangan na remain optimistic kayo, no?
kahit na sa mga sitwasyon, no, na mga mabibigat, sitwasyon na feeling nyo ay hindi nyo kaya, pero kailangan nyong kayanin, guys, no? Kasi walang iba makakatulong sa inyo kundi sarili nyo, no? At ang higit sa lahat, guys, no? Magkaroon ng tatag ng loob sa tulong ng Panginoon. Unahin nyo siya, unahin yung tawagan yung Panginoon na humingi kayo ng lakas, talino, sa lahat-lahat ng mga pagsubok sa buhay, kung anong dapat gawin. Kasi si Lord lang, guys, ang makakatulong sa atin talaga. Maliban sa ating mga sarili. Okay? Mga mahal kong Gemini, mga langga. Ayan. And of course, ang Ace of Wands. So, maganda rin, guys, ang Ace of Wands kasi ito ay new beginning uli, no? Potential and inspiration, no? Particularly in the realm of creativity and action sa buhay ninyo. So, nagsisimbolize ito ng spark or ignition, no? Sa mga idea na mga dapat nyong gawin sa buhay ninyo. Kasi ito ay new beginning and potential, no? Nagsisignify ito ng fresh start. Yan, guys, so yung barahan nyo nagsasabi, may mga pag-asa kayo sa buhay, mga mahal kong Gemini, may fresh start, no, may pagbabago, ayan, optimistic, tawag dito, challenging sa, kahit may triumph kayo, no, sa mga challenges nyo sa buhay, basta, kumaga mag-remain lang kayo positive, no, kasi yung triumph, no, ipapanalo nyo, basta maging remain lang kayong, tawag dito, strong, and positive sa buhay. Kasi ito yung nagre-represent din ng tawag dito ng creative burst of creative energy and potential for innovation, kumagang Ace of Wands, no? Kahit na may mga challenges kayo sa buhay, no, nagsisignify ito ng positive beginning. It also acknowledges the potential challenges and obstacles that may arise along the way sa buhay ninyo, guys, ang Ace of Wands. So, ayan, guys, kasi may fulfillment to, guys, eh. Wands, in general, are associated with individual power and fulfillment. So, ang Ace of Wands embodies the potential for personal growth and achievement, no? Sa buhay ninyo, ang Ace of Wands. Ang ganda, guys, ng barahan nyo, guys, oh. Super ganda talaga, no? Kahit na nasa sitwasyon kayong ganito, pero at the end of the day, guys, no, pag yung mga sinabi ko nga may apply nyo sa buhay nyo, no, talagang, guys, kasi si Wheel of Fortune, guys, lumabas sa barahan nyo, sa totoo lang, no, kasi kahit ako kanina nagulat din si Ace of the Wheel of Fortune lumabas sa card ninyo. Ayan, Page of Pentacles, no, financial opportunity yan, guys, ito. Worthwhile effort, no? Reliability sa buhay ninyo. Good news about sa money, ang Page of Pentacles. Possibly via new job, no? Sa mga hard work ninyo, sa buhay ninyo, sa trabaho ninyo, magkakaroon kayo talaga ng tawag dito, kaganapan sa buhay na ikakaaya ng inyong pamumuhay, no? Kasi aside sa meaning ng nito, ang possible birth of children and grandchildren din, itong Page of Pentacles. So, hindi lang to kapirahan, maring ito rin maging, iba sa inyo ay may parating na bagong kapamilya, no? Kasi ito general din siya, guys, pwedeng sa kapirahan, pwedeng sa pagdating ng isang kapamilya sa buhay ninyo. And tawag dito, probability of financial success, ang Page of Pentacles. And tawag dito, lahat yan, guys, no? Lahat yan, guys, na mga cards ay positive. So, Wheel of Fortune, ayan, alam naman natin na ang Wheel of Fortune, guys, is luck, no? Ang luck ay nasa tabi ninyo. Luck is in your side, no? Kumbaga, basta lang i-pursue nyo lang yung mga goals nyo sa buhay, guys. Si Wheel of Fortune, nandyan sa inyo. Laging lang nakaalalay. No? Trust the unfolding process, even when circumstances don't align with your expectation. And maintain a positive outlook sa buhay ninyo. Life changes. Cycle of fortune and the idea that destiny is constantly turning. Positive change, kumbaga, no?
Kumbaga ay climbing up, falling down ang Wheel of Fortune. So, nagbabago yan guys, ang Wheel of Fortune. So, kailangan kong lumabas yung Wheel of Fortune na yan guys. Oras nyo na. Oras na. Oras na. Magpasya. Kung saan ka pupunta. Kumanta. Ayan, guys. Wheel of Fortune. Wow, ang ganda ng card nyo, guys. Puro positibo lahat. Kahit na may mga paghihirap kayo sa buhay, may mga dinaras kayo. Wheel of Fortune. Financial success, na financial stability. Love. Ayan, di ba? Ang ganda ng cards niyo guys, celebration. So, maring yung celebration na to guys, no? Na overcome yung mga pagsubok nyo sa buhay dahil sa mga pagbabago, no, new beginning, no? Ayan, sa mga parating sa inyo, mga pagbabago sa buhay. Yan, no? Celebration. Kapirahan. Pagdating ng isang bagong kapamilya. Ayan, swerte sa buhay ang paparating sa inyo, Wheel of Fortune. Kaya maging matatag lang kayo sa buhay. Nakaingit nga kayo, may Wheel of Fortune kayo eh. Page of Pentacles. At ang higit sa lahat yan guys, yung cards niyo very positive talaga. So, ayan. Ayan yung card, mga mahal kong, mga langga kong Gemini. So, maging positibo. Dahil malaki ang pagbabagong parating sa inyo. No, may mga pagbabago sa buhay. Bagong kaganapan. Pag-asa, paniniwala at posibong pananaw sa buhay. No? May healing na parating sa inyo. So maganda yung cards nyo mga mahal kong Gemini para sa inyong 15 days na reading. Ayan, so kung hindi ba ito paparating maaaring sa ito sa mga susunod na araw or sa buwan na ito, may malaking tulong sa universe na parating sa inyo. Lalo na sa inyong emotional, no, aspect sa buhay. Lalo na sa inyong pagkatao bilang isang nilalang, no? So, God bless mga langga kong Gemini. And that's all for today. And hoping guys, no, na ma-overcome natin yung kung ano man yung mga pagsubok natin sa buhay. Basta guys, unang-una lang, no, tanggapin ang nakaraan. Let go of the past, no? Para ma-overcome nyo ang lahat-lahat. Kasi pag hindi nyo na guys na-overcome, ang lahat ng mga cards na nasabi ko guys, hindi. Magiging negative siya. So, ngayon pa lang guys, no, kailangan yung tanggapin. Matutong tumanggap sa mga kamalian ng nakaraan. Matutong mag-let go. No, para may ayos nyo yung buhay nyo. Kasi pag ginawa nyo yan, si Wheel of Fortune guys, Page of Pentacles and Three of Cups, nandyan guys, oh, swerte nyo. Kasi pag nanatili kayong nasa dilim, wala kayong makuha. Walang tulong na matatanggap kayo galing kayo universe kasi puro kayo negative eh. Yung nararamdaman yung hirap, pagod, sakit, negativity yan guys, no? Kailangan maging let go kayo, maging positibo kayo sa buhay, no? Kaya para makuha nyo or ma-manifest nyo yung mga minimiti nyo sa buhay, let go of the past, no? Yung mga hindi mga dapat na yung mga no longer serves you, kumbaga, i-let go nyo na yan, no? Itapon nyo na yan, kahit na mahirap, no? Kung nahihirapan ka, mag-ask ka ng tulong, no? Sa mga taong nasa palibot mo na sa tingin mo ay maaasahan mo, mapagkakatiwalaan mo. Huwag mong isarili, no? Kasi pag isinarili mo yan, wala talaga. So, yan guys, that's all for today, mga langga kong Gemini. See you soon. Till next time, no, magre-read tayo ng inyong 3 months reading. So, God bless mga langga. And ingat kayo lagi, no? Dito sa Japan ay medyo maulan na. May mga bagyo-bagyo na, may mga lindol-lindol na. Kaya ingat tayo, no? Okay, I love you guys and that's all for today and have a nice day. I love you and bye mga langga. See you soon.